Good morning po sa ating lahat. Blessed morning po. Tayo po ay tumayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Basahin po natin sa Filipos 4, verse 4 to 7. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang iyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pagkakaisa kay Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord, ng punong-puno ng biyaya mo, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord, na may pusong may pagmamahal sa inyo, O Diyos, na handang ibigay ang kanilang mga sarili sa inyo. Hindi sa ibang bagay, Lord. Nawa po, Panginoon, ang dalangin namin na hindi kami, Panginoon, na mabalisa, O Lord, sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Nawa po, Panginoon, magkaroon kami ng peace of mind na nanggagaling sa inyo, O Diyos. Hinihingi namin, Panginoon, ito sa inyo, na hindi kami, Lord, tumingin, Lord, sa mga kaganapan, Panginoon, dito sa mundong ito, Lord. Kundi, Lord, mag-focus kami, Panginoon, na magpuri sa iyo, mabuhay, Panginoon, ng may kapayapaan, mabuhay ng ikaw, Panginoon, ang aming pinupuri, Lord, hindi ang ibang bagay. Maraming salamat po sa umagang ito, Lord, na nandito kami, Lord, to bless you, to honor you, to glorify your name. Hindi, Panginoon, ipakita ko ano ang meron kami, Panginoon, sapagkat, Lord, lahat ng ito ay maruming basahan lamang, Panginoon, sa inyong harapan, Lord. Pero, Lord, dinadalangin po namin na ang pusong ito, Panginoon, durugin mo, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin dapat gawin. Kundi, Lord, ang kalooban mo ang masunod sa buhay namin, O Diyos. Lord, sa umagang ito, Panginoon, makikinig kami ng iyong banal na salita. Nawa po, Panginoon, ang mga pusong ito, Lord, ay durugin mo, Panginoon, para mapunan, Panginoon, ng binhi, Panginoon, ng iyong mga salita. At Lord, ikapamuhay namin, Panginoon. At ibigay namin, Panginoon, i-share namin ito, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Nawa po, Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na wala pa rito, Lord. Nawa po, dalhin mo sila, Panginoon, ng safe, Panginoon, at Lord, magkaroon sila ng pusong excited, Panginoon, para sila din ay magpuri sa iyo, Panginoon, ibigay ang lahat ng papurit, pasasalamat sa iyo, Panginoon. At Lord, ito ang buhay namin, Panginoon, sinosurrender namin, Panginoon, sa inyo. Hindi, Panginoon, para papurihan ng sarili namin, kundi purihin ka 100% ng buhay na ito. Maraming salamat po, O Diyos. Hindi po namin alam kung wala po kayo, Panginoon. Hindi po namin kayang gawin ang lahat ng ito kung hindi ka namin kasama, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po sa ating lahat. Handang-handa na po ba ang ating mga pusong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Uwe. Sige nga, yung mga handa, pwede bang magsumigaw ng malakas na, Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Jesus! 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 Hallelujah! Alam niyo ba, Hallelujah! Alam niyo po, may nabasa po ako. Ano daw po paano daw po ba tayo makakapagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya para sa atin?
ang sabi po doon, ang pinaka madali or the easiest way daw para magpasalamat sa Panginoon ay umawit ng mga papuri at pagsamba. Kasi pwede natin gawin yun kahit saan eh. Pwede natin gawin sa bahay, sa kwarto, sa church, kasamang kapatiran, sa office. Pwede natin sambahin ang ating Panginoon kahit saan. Dahil karapat-dapat lamang siyang pag-alaya ng mga papuri at pagsamba. Dahil siya ay ang ating Savior, ang ating Redeemer, ang nagbigay ng kaligtasan sa atin, ang nagpalaya sa atin sa lahat ng kasalanan. Amen? Kaya, itaas natin ang ating kamay. Sama-sama nating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Thank you, Jesus, for your life, Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat po sa lahat-lahat ng kabutihan mo sa amin, Panginoon. Hallelujah!
Salamat po, Panginoon, dahil kasama ka po namin ngayong araw na to. Salamat po dahil nararamdaman namin ang inyong presensya, Panginoon, na naririto sa aming harapan, Lord God. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Lalo na kung isipin natin, nasa, ano na naman tayo, month of December na naman, patapos na naman yung taon. Tapos, nandito pa rin tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi, He's faithful. Alam niyo, hindi na, yung taon na to, ups and down talaga eh. Hindi perfect na magaan yung buhay, di ba? Ups and down talaga. Pero, kasama natin yung Panginoon. Noong time na hindi na natin kaya, dala-dala niya tayo, di ba? Hindi niya tayo pinapabayaan. Kasi, ganun siya ka-faithful sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Di ba? Kaya masarap magpuri talaga sa Panginoon eh. Kaya, every time na naalala ko yung pag-ibig ng Panginoon, naiyak talaga ako kasi kung ako lang, hindi talaga kaya eh. Kasi kung tayo lang, hindi talaga natin kaya. So, salamat Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon galing sa ating mga puso. Hallelujah. Yes, Lord.
glory, all the praises, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagsama sa amin sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat dahil ikaw ay tapat, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, pero naging dapat mo kami, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa iyong buhay. Salamat po, Panginoon. Dahil ikaw ang aming pag-asa, Lord God. Ikaw lamang po ang nagdadala sa amin, Panginoon. Ang sumasama sa amin, Panginoon, hindi niyo po kami iniiwanan, Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Kulang, Panginoon, ang mga salita, ang mga gawa, ang mga awitin, Panginoon, na inaalay namin sa inyo upang ma-express namin ang aming pagpupuri, Panginoon, ang aming pagpapasalamat. Kaya naman, Panginoon, sa inyo lamang po namin binabalik ang lahat ng ang mataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you. Hallelujah. Manalangin po tayo. Kataas-taasan Diyos, pinupuri ka namin. Wonderful Lord, beautiful Savior, mighty Redeemer, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Patuloy kaming nagbibigay ng pagkakataon, nabibigyan ng pagkakataon at magbibigay sa iyo ng karangalan, papuri, pagdakila. Sapagkat ibinigay niyo po ang buhay para sa amin. Kami po'y makasalanan, inibig niyo po kami. Salamat po sa isang katotohanan na kailanman hindi niyo po kami itinaboy. Maaring nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala. Pero Panginoon, patuloy mong inibig, Panginoon. At patuloy ganap ang iyong pag-ibig sapagkat ikaw ay Diyos na mahabagin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Muli na naman po kami nagtitipon upang parangalan ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang una at huli, ang Alpha at Omega sa aming mga buhay. Ikaw ang babalik muli, Panginoon, para kami kunin, Panginoon. Salamat po. Hayaan niyo po, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng pananalangin na ito. Hayaan niyo po lahat ng aming gagawin sa araw na ito magbigay sa iyo ng karangalan, kaluguran, maluwalhati ka, Panginoon.
sa lahat ng aming gagawin. Even, Panginoon, sa bawat paggalak, bawat tuwa, ngiti, sa puso at mga labi na aming mga kapatiran, mahayag ang kapurihan para sa iyong pangalan. At salamat po, Panginoon, sa agalakan, Panginoon, kapayapaan, dulot ng iyong mga salita at kapahingahan ng ganap, Panginoon. Sapagkat sa mundong ito, punong-puno ng kaguluhan, pero kami, Panginoon, na iyong minahal, inibig, pinanahanan ng banal na Espiritu, naghahari ang kapayapaan sa amin, Panginoon. Salamat po na marami. Ito'y regalong napakalaki sa amin. Kaya nga po, tanggapin niyo po ang taus-pusong pasasalamat namin. Wagas na pagpupuri mula sa aming puso na yung binago. Salamat po na marami sa umagang ito. Hindi pa man namin napapainggan ang iyong mga salita, alam po namin, inihanda niyo po para sa amin. At hayaan niyo po kakain kami, Panginoon, yung salita ng espiritual, Panginoon, upang mapaglabanan namin ang takbo ng mundong ito, lalo na ngayon sa panahong ito, Panginoon. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamatan, pinagkakatiwalaan lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, dakilang manunubos, tagapagligtas, tagapangalaga, nagmamay-ari na aming buhay na siyang tumubos sa amin. Ito po aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Opo na po tayo. Parang may napansin lang po ako habang dumadami yung natin, parang kanina, parang wala akong naririnig na bati ng panahon na ito. Mukhang may natututunan. Parang maano po kayo, malungkot yata kayo. Parang gusto niyo bumati. Yung kinaugalian ng mundo, di ba, bati nila, di ba? Unang-una po, mali po talaga ang pagbati na yun eh. Kasi ang Pasko po talaga ay Paskwa, kamatayan. Amen. Tinuro ng ating pastor po yun. So, ba't tayo babati ng ganon sa panahong ito? Hindi po ganon eh. Po ba? At baliktad po sa kaugalian na tinuturo ng Biblia sa panahong ito o matagal ng panahon. So, pag-aralan po muli natin yung ating extension po ito, dalawang bahagi, pero tignan po natin. Pero gusto ko po talagang tapusin na kasi iba naman siguro yung itatopic natin sa susunod. So kasi parang itong kalagitnaan na tayo para magkaroon tayong kaalaman at paano tayo mamuhay sa takbo ng mundong ito na ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa kanyang mga salita. Amin po ba? So tingnan po natin, season of sharing. Panahon po ito ng pagbabahagi. Although araw-araw dapat may naibabahagi tayo. Kasi kailangan natin itong panahon na ito na magbahagi. Ano kaya ang pwede natin ibahagi? So iba dyan, mga material na bagay, regalo, pera. Kaya sabi kong nakaraan, di ba, itong panahon na ito, ito yung parang pinakamabigat na expensive na gastos eh. Napakasagana ng tao eh, di ba? Pero kinabukasan nga. Totoo po, hindi. Inubos po lahat ng panahon doon, iginugol lahat ng panahon doon. Kinabukasan, iba nga, nung nakaraan, natanggap yung bonus, wala na, ipangutang na pala. Diba? So parang kabigatan. Di po ba? Kasi wala talaga doon yung tunay na Kristo. Amen. So napag-aral natin nakaraan, doon po tayo sa Luke chapter 2, verse 1 to 20, wag niyo po munang ilalagay. Pero may nilagay po tayong katotohanan na binanggit natin. The greatest enemy of Christian is ignorance. Sabi niyo po, ignorance. O yung walang kaalaman. Diba? Parang, kumbaga sa bobo. Sa kaalaman patungkol sa Diyos. So, napag-aralan natin nakaraan na sinabi ng Panginoon sa Hosea chapter 4, verse 6. Sabi niya doon, my people are destroyed for the lack of knowledge. So mabigat po ito kasi bakit sila nasisira o bakit sila wasak? Bakit sila dilubyo ang buhay? Kasi nga sa mga sumunod ay itinakwil nila yung kaalaman. Nireject nila yung karunungan nagmumula sa Diyos. Ano yon? Yung tunay at tapat na aral. Pumunta sila sa mga
sa mga alituntunin na pinagagawa ng tao. Kaya sila, parang ruin yung kanilang life, even yung kanilang children na sinasabi dyan. Sinisira. Kasi bakit? Imbis na ma-focus sa tunay na kaganapan ng bilang isang tao na nilikha ng Diyos, hindi napupunta doon sa glory ng Panginoon. Kasi nga, pinipili ng tao ang mga aral ng mga tao, hindi aral ng Panginoon. Nireject po nila ito. Yung tunay at katotohanan ng aral ng Panginoon. Ba't natin nga sineselebrate? Pinag-atin nakaraan. Hindi naman po kapanganakan ni Jesus Christ ang December Amen po ba? Ngayon, sige, pagdiwang nyo po, anong gagawin ninyo? Gagawin po ninyo, syempre, kung ano-anong material na bagay ilalagay ninyo, tapos kukwento nyo, ang ganda ng Christmas tree ko, ang ganda ng ano ko, nandun ba si Jesus Christ? Ang ganda, ang laki ng ano ko, handa ko, ang laki ng litsong ko. Di ba? Puro payabangan, di ba? Hello? Tapos pagka nag-ano tayo ng aginaldo, naghihintay tayo ng aginaldo, nalulungkot na pag di nabigyan. Yun po ba ang Christianity? Yun po ba yung tamang aral ng Panginoon? Ang Diyos nagbigay sa atin ng kapayapaan. Nagbigay sa atin ng kagalakan na babasahin natin sa pagkakataong ito. May naintindihan po ba kayong nakaraan? Nawa po. At gawin po natin ito. Sabi ko nga, mahirap iwasan kasi nasa kapaligiran. Kultura na po talaga ito ng mundo. Buong mundo nagdiriwang ng ganito. At dito pinapakita na sila mas malakas ang impluwensya dahil sa mundo. Pero ipakita natin ang impluwensya ng salita ng Panginoon sa mga Kristiyanong tao. Tayo, Kristiyano po tayo, di ba? Dapat makita yung influence natin. Pwede natin itong tanggihan. Sabi niyo po, tanggihan. Hindi maiwasan kasi si kapitbahay, merong ganun Di ba? Hello? Hindi mo sila pwedeng, huwag mong gawin niya, hindi po pwede. Kaya nga tayo mga Kristiyano, pwede natin itong iwasan. Amen. Makinig kayo mabuti. At ito po, pag-aaral natin ngayon, yung, kasi natapos po tayo sa verse 8 to 15, verse 8, 1 to 8, pero ngayon, verse 9 na po tayo, natanong po tayo. Pero, tingnan po muna natin yung verse, kasi 8 to 15, may nilagay po ako dyan na, the good message of the messenger. Sabi niyo po, good message. Sa season na ito, ano ang aking ibabahagi? Season of sharing. Ano yung aking i-share? Ano yung aking ibabahagi sa tao? Sa pamilya, una. Kasi dito tayo nagtitipon-tipon, di ba? Hindi nga maiwasan ito, pero ano ang pwede natin gawin? Di ba? Kaya nga dito, nilagay ko po dito, the good message of the messenger. Doon po yan, tingnan po natin sa verse 8, 9 po tayo. Tingnan po natin, kapatid, sa Luke yan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. Verse ano po muna kapatid? Verse 8 po muna, sorry po. At may mga pastor ng mga tupa sa lupain din niyaon at nangasa parang at pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Yun po yung senaryo. Naroon po sila sa lugar na yon, na sa mga kawan nila, nagbabantay po sila, pinagpupuyatan. Verse 9, ito po yung messenger na pinadala ng Panginoon para sa mga pastol ng tupa. Ito po, sabi niya, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. Ano nakita nyo? May mensahero. Sino yung mensahero? Ang mga angels. Ang angels ng Panginoon. Pumunta po doon yung anghel. At ang sabi, ang anghel ng Panginoon, nakita doon sa lugar nila yung buong kaluwalhatian nagliwanag sa palibot nila. Saan pong lugar ito? Doon po sa lugar ng mga pastol, sa tabi niya mismo, sa katabi ng mga pastor, ng pastol ng tupa, nakatayo po doon. At meron liwanag, makinig kayo mabuti, kaya dito siguro kinuha pastor yung mga kapatid, dito siguro kinuha yung mga panliwaliwanag ng bahay. Kasi yung angel ng Panginoon nagliwanag Kaya pag walang Christmas tree ka, malungkot ka, wala kang angel doon. Minsan minamali yung yung context ng Bible. Pero ano ba yung bakit nagliwanag itong mga anghel? Why? Bakit sila nagliliwanag? Hindi ito gawa ng
electricity. Hindi ito gawa ng kidlat. Ito'y dahil sa mensaheng dadalin nila sa tao. Alam niyo po ba ang kaluwalhatian ng Panginoon? Makikita pag ibinabahagi ang salita ng Panginoon. Parang narinig ko, ilan lang ang nag-amin doon. Ayaw niyo po ba mag-share sa mga kamag-anak niyo? Kung gusto niyo maging good messenger, sabihin niyo po ang kaluwalhatian ng Panginoon na ang Panginoon ang isinilang para iligtas tayo, mamatay para iligtas tayo. Amen. Tingnan niyo yung message natin ngayon. Ano yung binabahagi natin? Ay, alam mo, meron ako ditong lechon. Ako, ang mahal na ngayon. Pagyayabang pa. Diba? Alam mo ba, kapatid, diba? Kapitbahay, minsan kapitbahay, papakita natin. Yung mansanas niya, napakalaki, ganyan kalaki. Ibig sabihin, laki ng baboy niya. Diba? Kaya tingnan mo ang buhay ng nangyayari dito. Diba? Meron bang kaluwalhatian doon? Meron bang mensahe na magbibigay liwanag sa puso ng tao na nangangailangan ng tagapagligtas? At ang sabi niya po dyan, yung kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong natakot. Ang natakot po dito yung mga pastol. Alam niyo mo bakit natakot sila? Kasi parang tatapusin na sila eh. Parang tatagpasin. Naku po, nagliliwanag. Patay tayo kahit tayo nasa dilim eh. Diba? Alam na mga pastol na ito, sila alam nila makasalanan din sila eh. Hello? Parang tingin nila, judgment na ito. Parang may dumating na tatagpasin sila. O, makinig kayo mabuti. Pero dahil yung takot nilang yun, dahil ba't ganun kaliwanag? Ang dilim talaga eh. At nakita nila parang si anghel eh. Ano ba to? Papatay na ba tayo nito? Kasi yung kaluwalhatian naroroon. Samantalang tayo, nagtatago tayo sa mga ginagawa nating kasalanan. Pero alam niyo po ba, nagmumuni-muni po ako sa Panginoon. Even last Sunday pa po tayo nag-aaral. At nung last pa po, parang binaalap na ko yung nito. Minemeditate ko po. Alam niyo po ba, yung nangyari po sa kanila, makinig mabuti, at dito makikita natin kung gaano sila nabuhay yung kanilang puso. Kasi sila, natakot sila, totoo talaga. Natakot sila, at the same time, ibang takot ito. Takot sa Panginoon. Hello? Kasi pag dumating ang mensahe ng Panginoon, makinig mabuti, pag dumarating ang mensahe ng Panginoon, dapat meron tayong takot. Alam mo yung takot na sinasabi rito? Yung takot na paggalang, pagrespeto, great reverence sa word na dadalhin. Kasi baka sabihin sa kanila, papatayin na kayo. Naku, kakatakot yun. Hello? At sasabihin sa kanila, naku, makasalanan ka. Naku, kasi ibang kaluwalhatian na naranasan nila. O, makinig kayo mabuti. The good message of the messenger, nangyari po ang mensaherong taglay ang glory ni Lord. Samantalang si Lord ay isinilang. Hello? Samantalang si Lord ay ibabalita pa lang, ba't nagliliwanag na kaagad yung anghel? Samantalang isinilang pa lang si Jesus Christ sa sabsaban, doon din malapit sa lugar na yon yung mga pastol. Hello? Saka naman doon pumunta yung anghel. Dapat doon sila sa doon sila sa Panginoon eh. Di ba? Doon siya sa Panginoon, yung anghel na to na messenger eh. Isa pong anghel ito. At mamaya makita natin bakit dumagsa. Papaliwanag ng Panginoon sa atin. Verse 10. Ito po yung salita na dala na nilang salita ng Panginoon. Dala na salita ng Panginoon ng anghel. At sinabi sa kanila ng anghel, isa po itong anghel, huwag kayong matakot. Wow. Huwag kayong matakot sapagkat narito, here. Nakikita niyo liwanag, huwag kayong matakot. At ako nakatayo sa harap nyo, huwag kang matakot. Dinalhan ko kayo na mabuting balita. Ano po yung nagliwanag? Ba't nagliwanag siya? Dahil dala-dala niya taglay-taglay niya ang mabuting balita. Good news. Kaya ito, sinasabi dito, ang message nila ay mabuti. Kaya nga nilagay ko po the good message of the messenger. Na siya, sabi niya rito, na balita ng malaking, ano daw po? Kagalakan. Wow, dyan po tayo titingin kung pagkarating mabuti yan. Na siyang nasa buong bayan, alam niyo po ba yung mga ginagawa ng mga pagano? Pagdiriwang na pangsamantalang kaligayahan.
Sabi niyo po, pangsamantala. Pag nakakain ka ng hamon, satisfied ka na. Bukas hindi ka nakakain. Magugutom ka pa, di ba? Maghahanap ka pa na iba, di ba? Pero ano pinapakita ditong kagalakan? Tingnan po natin, ang sinasabi po sa Griego, hindi po nailagay dyan kasi nung outline na ito, ano po yung mata ko talaga, at parang halos nakarangko lang inano ito. At dito, nakalagay po sa Griego, ay ang tawag dito yung joy. Pag sinabing malaking kagalakan, great joy. Sa English po yan. Pag sinabing great joy, ito po yung sinasalitang kara. Pag sinabing kara, cheerfulness. That is calm delight. Sabihin niyo po, calm delight. Pag sinabing delight o pagkaligaya, kumbaga so hindi matutumbas ang kaligayahan na dulot ng magandang balita. Hindi po ito yung tumama ka ng wedding. Yung iba nawarat yung sa sobrang nawarat Nagpa-doktor siya kulang pa yung pinatamaan niya. Di po ba? Balik ulit sa kalungkutan. O kaya naubos yung tinamaan niya, balik ulit sa kalungkutan. Hello? Amen. Minsan yung magandang balita nakukuha natin sa material na bagay. Pero ano sinasabi ng Biblia na great joy, na sinasabi yung mabuting balita, kung magbibigay ka rin lamang, ibabahagi mo rin lamang yung perpekto na. Yung hindi na magkukulang sa kagalakan ang tao. Ano yun? Yung mabuting balita patungkol kay Hesukristo. Amen. At sinasabi niya rito, yung calm delight, ito yung may kahinhinan o kahinahunan, yung parang, ang means po nito, peaceful. Parang siya, tumutungo sa parang katahimikan ng kagalakan, parang peaceful, parang rest na rest ka talaga. Hindi lang parang talagang naroon na sila sa kagalakan ibibigay nitong mensahero. At sabi rito, yung isang salita, yung parang kalugod-lugod, o yung galak na galak ka, gladness, isang salita, gladness, great joy. At ano kasunod nito? Yung satisfaction. Yung kasiyahan mo, wow, sold na. Sold out ka na, hindi ka na mangangailangan na ibang kagalakan. Hindi mo nahahanapin na ibang kagalakan sa iba. Kundi natagpuan mo na ang tunay na kagalakan. Ano yung tunay na kagalakan? Galing lang po sa mabuting balita na nagmula sa Panginoon. Yung salita ng kaligtasang ibinigay niya sa atin. Ano na po yan long story na yan Same old story yan, pastor. Alam niyo po ba yung kaligtasan laging precious sa atin ito? Hello? Pag hindi fresh sa atin ito, hindi na po tayo, nawawala na po tayo sa focus. At ang sabi niya na siyang malaking kagalakan na siya na sa buong bayan, hindi lamang sa inyo ngayon, kundi pag nalaman ito ng mananampalataya na naghihintay sa Panginoon, sila rin naman. Amen? Tingnan po natin, ito po isang salita na delight ay isang salita, ito'y high degree of gratification or pleasure. Kumbaga sa kaiga-igaya mo siyang ramdam na ramdam ang kagalakan, kasiyahan na hindi maikukumpara. Gratification or parang siyad na siyad ka na, yun yung salita po niyan. Kapatid, tingnan po natin dyan sa Psalms. Tingnan po natin sa Psalms 21 verse 1. Meron ba tayo dyan? May nailagay po ba ako? Ito po, awit po ito ni David. Makinig kayo mabuto. Si Haring David ay hari. Amen. Ito po ang awit na nilikha niya. Ang hari ay nagagalak sa iyong kalakasan. Sino yung nagagalak? Si David ay nagagalak. Sinasabi niya, ito, ako ang hari na nagagalak na sa iyong kaligtasan. Kanino? Panginoon, sa iyo nagmula Yung kalakasan ko, yung throne na binigay mo sa akin, ito'y kalakasan na nagmumula sa iyo. Kaya ako'y nagagalak.
Kaya yung kagalakan talagang ano to eh, even hari, alam niyo po ba pag hari ka, para ang daming problema eh. Di po ba? Pero ibang kagalakan ang meron si Haring David. Ang sabi niya rito, at sa iyong, pakibasa po, sa iyong pagliligtas, ano daw po? Pakibasa naman po. Gaanong kalaki na ikagagalak ko? Yun ang sinasabi niya. Parang sinasabi niya, gaano kayang kalaki ang ikagagalak niya? Siya yun, sinasabi niya. Gaano kaya yung gratification na meron ako? Gaano kaya kalaki dahil sa yung ginawang pagliligtas sa akin? Ibig sa mga kaaway niya kasi nililigtas siya eh. At dito, spiritually, alam niya na may kaligtasan siya. Hello? Gaano kalaki? Hindi maiyahayag, hindi man maikukumpara. Kasi ito'y may calmness, delight doon sa loob mo. Bawat araw na yung buhay, minumuni-muni mo, salamat sa kaligtasan na binigay mo sa akin, Panginoon. Kaya hindi magkukulang ka, minsan makakalikha ka pa ng awit. Minsan sa paglalakad mo, nagpupuri ka. Minsan kahit nasa CR ka, napapang, di ba? Hello? Kasi bakit? Yung kaligtasan, ibang galak ang ibibigay nito, idudulot sa atin. Dahil may nangyari. Amen. Dahil sa mensahe na ibinigay ng Panginoon sa atin at sa kanila ng mga pastol. Tingnan po natin verse 11, bibilisan ko po. Gusto ko na po itong tapusin. Maging personal, okay lang po ba kahit umagpas ako ng konti sa 45 minutes? Ha? Kahit mga ano lang po, 2 hours and a half. Okay. Sabi niya po dito, ito po, sa verse 11, dito po ipinakita yung, babasahin ko, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan David ang isang tagapagligtas. See? Nagagalak ang hari sa iyong kalakasan, o Panginoon, sabi ni David, sabi niya, lalo't higit gaano kaya higit ang ikagagalak na pagliligtas mo na ibinigay sa akin. Diba? Ito po, dahil yung kaligtasan ay dumating na ayon sa propesiya. Hello? Sa propesiya, dumating na, pero tanong natin. Sabi niya, basahin ko po na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito po yan, makinig kayo mabuti. Ang pagkakataong ito, ang kausap niya ay yung mga pastol. Ang daming tao, bakit sa pastol lang sila nagpakita? Hello? It's a very personal. Pinersonal pa kayo ng Panginoon? Makinig kayo mabuti. Kung talaga may personal ka relasyon sa Panginoon, may nangyari sa iyong nangusap tungkol sa kaligtasan. Hindi lamang sa mga pangangaral, makinig kayo mabuti. Pag ito'y minimeditate mo, ramdam mo yung kagalakan eh. Amen? At ang sabi niya rito, tingnan mo, bakit sa dinami-dami ng tao doon, makinig kayo mabuti, bakit yung anghel, doon lang siya nagbalita sa mga pastol? Kasi gusto niyang personally ng Panginoon kung sinong gusto niyang dalahan ng salita ng Panginoon. Tayo, meron tayong personal na ginawa ang Panginoon sa atin. Kaya pag minimeditate natin, wow, pupurihin mo, dadakilahin ng Panginoon, sasambahin mo siya. Luluhuran mo siya, dadapaan mo kung gaano siya kataas at gaano ka kababa. Amen. Dahil sa ginawa niya pagligtas, wala tayong binigay, kundi kasalanan ang hinihandog natin sa Kanya. Siya inihandog niya, pag-ibig niya para sa atin. At ang sabi po dito, ipinakita yung mensahe ito ng mensahero sa mga taong nakinig. Nakikinig tayo. Ano ibabahagi natin? Ito may ituturo, may igagay sa atin. Ano ituturo natin? Kung ano meron ka, ibigay mo. Huwag mong pilitin. Minsan yung ginagawa natin pinipilit natin mag-raise up ng pera para ibigay natin Tapos kinabukasan, puro utang pala yun. Di po ba? Hindi kagalakan po yung kasi kinabukasan malungkot ka na Amin po ba? Ito po ang sabi. Etong tinanggap natin ay yung tagapagligtas, sino? Ang Kristo, ang Panginoon. Kaya ang ibibigay nating mensahe o i-share natin, ano yon? Ang Panginoon nating Jesucristo. Magtipon-tipon man tayo, ito, igagay tayo ng Panginoon. Kasi ang pag-share lang ng salita ng Panginoon, bibigay ng glory sa Panginoon Although, yung iba,
main ano po to sinasabi ko, pinaka main point po dito yung glory ng Panginoon pag na-share ang gospel. Kaya nga sinasabi ng Biblia, sabi sa salita ng Panginoon, pagkagandang pagmasdan ng mga paanan ng mga tagapangaral. Hello? Kasi bakit? Dala-dala lang, hindi basta-basta. Panginoon ang dala-dala niya. Balita mula sa Panginoon. Okay lang yun, magbigay tayo, pero hindi yan yung pinaka-primary. Ang pangunahin. Ang pangunahin, dapat, nasabi nga natin sa pamilya natin sa mga mahal natin sa buhay, o kaibigan, kung anong kaligtasan ang ino-offer ng Panginoong Hesukristo. Amen? Baka tayo gagamitin ng Panginoon. Hello? Sa kamag-anak natin, sa mga mahal natin sa buhay. Tuloy natin, verse 12. Ito'y minsan nagbibigay direction patungkol kay Kristo Jesus na Panginoon ng lahat. Kasi magandang balita, magbibigay ng kagalakan sa buong bayan, sa buong mundo. Isa pa po yun. At dito, pinapakita minsan ito, nagbibigay ng direction. Ito sa verse 12. Ang ginawa ng mga anghel, ito po nangyari. Ito sa inyo ay magiging pinakatanda. Para tandaan ito, nakikinig na mabuti ang mga pastol. Makinig kayo. Nakinig mabuti sila. Hindi sila kumilos basta-basta nang walang instruction. Hello? Nagbigay na instruction yung anghel. Kasi yung kagalakan, para makuha mo, makinig ka sa instruction. Mga Kristiyano ngayon, binibigyan ng instruction itinatanggi nila ang salita ng Panginoon. Magkakanya-kanya ng gagawin. Kasi nakatatak na, nakaplano na lahat ng bagay. Hindi na mabakbak na salita ng Panginoon, nakatanim dito sa isip nila. Pero ito sabi niya, at ito ang sa inyo yung magiging pinakatanda, masusumpungan ninyo, ibig sabihin, puntahan nyo doon. Masusumpungan nyo, makikita nyo, masusumpungan ninyo isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Ibig sabihin, pupuntahan nyo doon. Ang instruction, masusumpungan nyo kung pupuntahan nyo. Hello? Ibig sabihin, yung faith without work is dead. O paano ka magkakaroon ng kagalakan kung hindi ka na mapupunta doon? Kaya nga ito instruction, masusumpungan nyo. Ibig sabihin, may guide kayo na pupunta kayo doon. Ginaguide po sila. Gayon din sa pag-aaral natin ngayon, ginaguide ko po kayo, ginaguide tayo ng Panginoon para hindi tayo madaya ng mundo. Hello? Kasi baka isang araw kailan ba yung 25? Anong araw yon? Miyerkules ba yon? Baka mamaya nangangaruling kayo dyan Diba? Okay, namamas ko po, Nino. Meron pa ba dito? Diba? Munito-munita, diba? Kaya nga, binalaan tayo ng diko natin kanina. Hindi to Christmas party kung magkakainan tayo. Hindi to Christmas party. Ito po'y gagalakang ngiti sa mga labi natin na gawin natin na magkaroon ng kasiyahan ang bawat isa. Amen. Makinig kayo. At sabi niya dito, ito'y direction. At makikita dahil ang Panginoon ay mapagpakumbaba, nabanggit ko nga nakaraan sa sabsaban, tayo yung sabsaban, marumi. Di po ba? Pero merong kabanalan ang nanirahan sa atin, ang ating Panginoon. Verse 13, bibilisan ko po dahil mahaba-haba pa po ito, hanggang 20 pa po tayo. Sabi niya po rito, verse 13, okay, at biglang nakisama sa anghel, alin daw, ilan sila? Ang isang karamihang hukbo ng langit. Ang mensahero, makinig kayo mabuti. Ang mensahero, isa lang ang anghel. Pero bakit dumagsa ang mga anghel, laksa-laksang anghel? Bakit? Bakit kaya? Nasabi ko na rin po dati po ito, sa Lord Most High pa po siguro. Pero ulitin ko po sa inyo, alam niyo kung bakit? Dahil sa mensaheng dala-dala nun. Hello? Yung Panginoon na isinilang na. Hello? Bakit yung mga laksa-laksang anghel? Kasi, yung Lord of Lord, ipinanganak, di ba? Dapat nando sila sa sabsaban, di ba? Dahil yung Lord of Lords nando po, di ba? King of Kings naroroon, di ba? Alam niyo kung bakit nando sa mga pastol pumunta sa anghel na nag-iisa doon na mensahero? Dahil sa salita ng Panginoon. Dahil sa magandang balita. Ang
angel, hindi naman nila alam yung yung future, makinig kayo mabuti. Ang Diyos ang nakakaalam ng future. Pagka alam nilang may magandang balita, sumasama ang mga anghel. Nagmi-minister ang mga anghel pag ang salita ng Panginoon, yung mabuting balita at magandang balita, ipinapahayag natin. Sila ang kumikilos. Amen. Kita mo, isa lang ang naroroon na anghel na nagmensahe. Sinamahan na ng mga anghel. Bakit? Gusto nilang marinig yung magandang balita rin. Kasi para mag-minister sila doon. Sila yung mag-guide sa mga tao na makikinig. Amen po ba? Yun po yung ating ibahagi. Kasi bakit? May backup tayo. Hindi tayo nag-iisa. Kahit ikaw lang gumala dyan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang laksa-laksak anghel ng Panginoon. Bakit? Good Diyos ang ipinapangaral mo. Amen? Tuloy po natin. Verse 14. Hindi. Ulitin ko po yan, yung sa huli. Yung sa verse 13 po. Okay. Ang verse 30 sabi, at biglang nakisama ang anghel sa karamihan hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, may sinasabi sila. Pinapakita rito yung nagpupuri sila. Bakit? Dahil doon, yung mga taong pinangaralan, pakinig kayo mabuti, ang pinangaralan ito'y natutuwa sila. Dumating sa kanila kaya hinahabol nila yung mensahe. Hindi naman sa lahat ng anghel binigay mensahe, sa isang anghel lang. Pero nagagalak silang sumunod doon para gusto nilang makita kung ano yun. Hello? Makinig kayo mabuti, verse 14. Etong verse 14 nito, sa mensahe na nagpupuri sila, ito yung mensahe sinasabi nila, ito yung mensahe na ang dala nito ay una, ano daw po? Binanggit ni Pastor itong nakaraan. Binanggit ito, verse 14 na ito. Glory to God in the highest. Ang una po dito, yung kalwalhatian ng Diyos sa kaitaasan. Bakit sa kaitaasan? Naroroon na nga yung isinilang eh. Ibig sabihin, sa langit, yung kalwalhatian, bumaba. Isinilang eh. Pero ang higit, ang maganda pa rin po doon, yung kalwalhatian ng Panginoon, na taglay ang mensahe niya, dumating sa lupa. Ayan o, at sa lupa. Hello? Kasi bakit? Sila po ay mga pastol, pero dumating ang mensahe sa kanila. Ano sinisigaw naman na nagpupuring mga anghel? Glory to God in the highest. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupay, ano daw po? Kapayapaan. Makinig kayo mabuti. Itong mga pastol na ito, siguro to, maraming pagsubok, maraming problema. Kailangan nila, nagugulumihanan siguro sila. Hindi lang naman sila, lahat naman ng tao may kaguluhan eh. Pero very personal po ito, kaya sinasabi ito, dala-dala nila, na nag-backup, kumbaga parang backup singer po ito. Parang ganon. Nagpupuri sila, sinasabi, eto kalwalhatian ng Diyos sa kaitaasan at dito sa lupa ay kapayapaan. Kasi yung kapayapaan ito'y dulot sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Na merong Kristo Panginoon na ipinanganak na masusumpungan sa sabsaban. Amen. At ito'y nasumpungan sa puso mo. Hello? Puntahan niyo po yung puso mo. Kung talagang na-born na ganyan, balikan mo yung ginawa ng Panginoon. Pupurin mo rin, luluwalhatian ng Panginoon. Kaya ikay merong kapayapaan. Sabihin niyo po kaya kapayapaan. Kapayapaan sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Etong mga pastol na ito, makasalanan ito. Bakit kinalugdan niya? Kinalugdan ng Panginoon ito. Kasi bakit? Very personal ang Panginoon. Gusto niya ikiligtas ka, ililigtas ka niya. Pinili niya iligtas yun eh. Hello? Kaya sila kinalugdan. Samantalang makasalanan yan. Kinalugdan yung mga tao ito. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon iligtas sila.
Kaya nga, very personal po ito sa kanila eh. Ang peace po, sa Griego po yan, iranay. Implication po yan, isang salita po yan, prosperity. Alam niyo po ba ang kapayapaan, makinig kayo mabuti, kala natin, parang sa buhay natin, magkaroon ka na ng bahay na maganda, third floor, payapa ka na, sigurado ka? Eh kung lumindol, di ba? May kotse ka, isang araw, wala na yan. Luma na yan. Hello? Hindi, matapos lang ako ng pag-aaral, payapang-payapa na ako. Hindi pa po, kasi pagka meron pang sumunod na anak mo, pag-aaralin mo eh. Ang daming kaguluhan, di po ba? Amen. Pero ano sinasabi niya rito na kapayapaan sa Griego? Ito'y sinasalita na quietness, rest. Sabi niyo po, quietness. Yung para bagang yung payapa ka, parang hindi mo alam yung nangyayari sa paligid. Pag nakarinig ka ng salita ng Panginoon, na magandang balita. Nagkakagulo na mundo, meron ka magandang balita eh. Babalik na si Lord. Ito ba? Parang ano lang ikaw, parang ang tahitahimik mo. Parang hindi ka nate-tremble. Sabi niyo po, tremble. Hindi ka nagugulo. Bakit? Ito yung quietness rest. Yung kapayapaang hindi maibibigay ng sanlibutan. Hello? Ang akala natin, pagka meron na tayong queso de bola, masaya na tayo, kapayapaan tayo. Po ba? Hindi po. Ang tunay na kapayapaan ay dito matatagpuan. Itinuturo ito sino? Ang Panginoong Jesucristo. At ang sabi po rito, yung isa pang salita, pag sinabing quietness rest, ito po yung eternal peace. Sabi niyo po, eternal peace. Yung salitang iranay, ang implication po nito, eternal peace, walang hanggan na po itong kapayapaan. Alam niyo po ba, pag tumanggap ka na mabuting balita, walang hanggang kapayapaan yan. Eh ngayon, ang mga balita ngayon, di ba parang payapa ka na ba pag nakapaganda ka? Hindi ka mapupunuan ng kapayapaan niya ng mga literal na bagay. Material na bagay. Ibig sa tahanan natin, kala natin pag nag-asawa tayo, payapa na tayo. Tay, nay, dalagay na po ako sa tahimik. Isang araw, magbubunga ka na. Tahimik ba yun? Hello? Hindi po tunay na kapayapaan yun eh. Lalagay sa tahimik, isang araw nag-aaway, di ba? Kasi ang tunay na kapayapaan ang gagaling sa Panginoon sa mga salita niya. Ito yung eternal peace. Sige po, palakpakan niyo po si Lord. Kasi walang ibang kapayapaan, si Lord lang. Kaya pag nakarinig ka ng magandang mensahe, ang kapayapaan mo lubos-lubos, eternal peace po yan. Eh ano kung wala akong queso de bola? Meron naman po ako ditong bola, isushoot ko na lang mamaya. Di ba? Eh minsan kasi yung kapayapaan natin parang nabibili ba? Hindi nabibili. Yung tunay na kapayapaan tinutukoy ko po rito At ang sabi po dito, eternal peace. In John chapter 14 verse 27, ito po iniregalo ng Panginoon sa kanyang mga iniibig. Okay, John chapter 14 verse 27, ayan, 14:27. Ang kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo, ang nagsasalita rito si Jesus Christ. Sa mga alagad, sinasabi niya po ito, hindi gaya na ibinibigay ng ang kapayapaan, hindi makikita rito. Maririnig mo ang kapayapaan, yung magandang balita pag naipangaral sa iyo. Amen. Kaya nga hindi nakikita, minsan mata nakapandaraya. Hello? Hindi masusumpungan sa libutan, kundi masusumpungan sa magandang balitang maririnig natin. At ang sabi niya ito, at ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Kasi sila ipe-persecute maya-maya lang. Kasi iuhuli ng Panginoon.
Ipipersin, ibibigay ko sa inyo kapayapaan. Kaya kayo, hindi kayo magugulumihanan, hindi kayo matetremble. Pero anong nangyari? Nagkandawala rin sila, di ba? Nung hinuli ang Panginoon. Pero ang kapayapaan dumating sa kanila ng lubos. Hello? Nagkaroon ng lakas na loob, ipangaral kahit sila ay harangan ng mga tabak. Nung bumaba ang Holy Spirit sa kanila. Amen po ba? Kahit alam nila mamaya, papatayin sila, mangangaral pa rin sila. Bakit? Magandang balita ang aming papahayag. Amen. Kaya sila hindi natakot. Dapat ganun po tayo. Hindi po ito may bibigyan ng sanlibutan ng kapayapaan. Ito'y nagmumula sa ating Panginoon na siyang magbibigay sa atin. Tuloy po natin, verse 16 or 15. 15 po tayo. At nangyari, nalisanin sila ng mga anghel, iniwan na yung mga pastol. At nangapasalangit na, pumunta po sa langit. Ang mga pastor, ito po, nag-guide na po sila, nabigyan po sila ng tamang masusumpungan nila sa sabsaban yon, nababalot sa lampin, masusumpungan nyo kung hahanapin nyo, yun ang ibig sabihin yon. At ang sabi niya, ay nag-usap-usapan, sabi niyo po nag-usap-usapan, nagmarites, nagmariotes, kasi mga lalaki yan nagmariotes. Ano pinag-usapan nila? Pinag-usapan nila yung mensahe. Pinag-alab nila. Nagkaroon sila ng reflection. Hello? Po sila, pinag-alab nila yung tinanggap nila. Alam niyo po ang maganda dapat sa atin, pag nakatanggap kayo ng magandang balita, yung pamilya nyo, pag kumakain kayo, pinag-uusapan nyo. Hello? Dapat, yung mensahe ni Pastor Rene, okay diba? Yung mensahe ni Pastor Andra, parang, eto yung nakuha ko sa Panginoon diba? Ano yung pinag-uusapan? Sila nag-uusap-usap. Ano yung napagkasunduan nila? Sige, sinabi sa atin, masusumpungan natin. Anong gagawin natin? Magsiparoon tayo. Punta tayo. Yung faith nila, napakinggan nila, kukumpirmahin nila. Ngayon, dapat itong mga aral na ito, kukumpirmahin nyo. Totoo ba sinasabi ni Pastor Andrew? Hindi, parang may Christmas talaga Hindi, may Pasko. Meron nga, Pasko. Kamatayan, hindi ka panganakan. Kaya mali ang pagdiriwang ito. At ang sabi niya rito, magsiparoon tayo ngayon hanggang sa Bethlehem at tingnan natin itong nangyari. At ipinagbigay alam sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, ang mensahe ito ay galing sa Panginoon na sinugo niya yung anghel. Verse 16, nilagay ko po dito, ang mga obedient, o yung nag-o-obey, o sumusunod, ay makasusumpong. May naghahanap na, hindi naman naghahanap Hello? Hinahayaan niyang dumating. Alam niyo sa bahay, minsan sinasabi natin, saan ba yun, hinahanap mo noong una? Hindi, lalabas din yan. Pag di mo hinahanap, lalabas din yan Di ba? Parang ganun ang sinasabi natin, di ba, minsan? Pero alam niyo po ba, pag sinikap mong hanapin, makinig kayo mabuti, at tiyak mong masusumpungan ang kagalakan at kapayapaan. Ang sabi niya rito, sila dali-daling nagsiparoon at nasumpung ang kapwa si Maria at si Jose, yung mag-asawa, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban, verse 17. Nakita nila, di ba? At nang makita nila iyaon, ay inihayag, sabi niyo po, inihayag. Season of sharing. Biruin mo, magulang ng tagapagligtas sa laman, siniran. Inihayag nila yung nangyari doon Alam niyo po ba, may magandang balita kami narinig. Nagbigay sa amin ng kapayapaan, nagbigay sa amin ng kagalakan, kaya narito kami. Dito nagpapakita ng great encourager po sila. Hello? Kasi parang si Maria, parang wala nang gana nito, parang ganun ba? Parang, totoo kaya na yung aking sa sinapupunang isinilang ngayon, kasi sa sabsaban lang kami natuloy
Di ba para pinanghihinaan siya ng loob? Hello? Pero alam niya, kataas-taasan na Diyos yung pinanganak niya. Nilimliman siya ng kataas-taasan Diyos, sorry po. Hello? At alam niya, papanganak niya ay banal, sabi sa ano? Di po ba? Hindi ba't sa panahon ni Herod, makinig kayo mabuti. Makinig kayo. Sa panahon ni Herod, nung isinilang si Jesus Christ, nasumpungan ng tatlong, hindi tatlo po ito, ng wise men. Di po ba? Marami po sila. At makita, ano po nangyari doon sa kaharian? Ano nangyari? Imbes na magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, kagalakan, ano nangyari? Nagulo. Hello? Alam niyo po ba, minsan ang mensahe ito, kaguluhan sa ibang tao ito. Pero sa mga Kristiyano, ito'y kagalakan, kapayapaan. Kaya sila nagbigay ng kapayapaan. Itong mga pastol na ito, nagbigay ng lubos sa kagalakan ito doon kay Maria sa mag-asawa. Na-encourage sila ng gusto. Pero doon sa kay Haring Herodes, anong ginawa niya? Pinapatay niya pa, pinahanap niya yung bata, di ba? Kita mo yung good news na dala-dala ng mga pantas, naging bad news sa kanila. Di po ba? Gumawa sila ng, siyasatin yung mabuti. Nagsiyasat pa sa Bible. Sabi sa Isaiah, isisilang nga. Sa Bethlehem, sabi sa Mika, puntahan natin. Sige, puntahan nyo, susunod kami doon para sumamba. Ang pala, papapatay niya. Alam nyo pa paano mapatay itong mga Messiah ito? Alam nyo? I-reject nyo. Yun lang po, simple lang po yun. Alam nyo po yung Messiah ng Panginoon, nagbibigay ng tunay na kapayapaan, kagalakan. At ang sabi na po rito, tignan po natin nangyari, malapit na po tayo, sabi niya po rito, at binigyan niya, parang naibahagi, kaya ngayong pagkabalitang ito, pumunta sila, nag-usap-usap, pumunta sila, at nakita rito, nabigyan ng lakas ng loob, lalo si Maria. Parang napalakas niya muli ang loob nito. In verse 18, okay, ito yung amazing, nilagay ko po yung amazing message. At lahat na nakakarinig nito, sabi niyo po lahat. At lahat na nakarinig nito ay nangagtaka. Kasi sa pagpanganak ni Mary, hindi lamang sila. Meron ding umusyosyo doon. Siguro umaalalay sa mag-asawa, umaalalay doon sa kumadrona, hello, may mga tao po doon. At ang sabi, at lahat na nakarinig ito, na-confirm nila na ang isinilang ay tagapagligtas na Panginoong Yesus yan. Emmanuel yan. Ipapangalan sa kanya. Nagtaka, sabi niyo po nagtaka. Namangha. Kasi pero mo, layo nila eh. Bakit may anghel sila na, kinukwento may anghel doon nagbalita sa kanila. Hello? At ang sabi niya rito, nagbigay ng lakas ng loob, hindi lamang doon kila Maria, kundi doon din sa mga nakapalibot na mga tao. Baka iba doon, ususyero at ususyera. Pero ang magandang balita, nakarinig sila ng mensahe. Kanino galing? Una sa Panginoon, isinugo ang anghel, gumapang na, sumunod sa mga pastol. Hello? Ibig sabihin, nag-flow na po yung message. Ang progress ng message, dumami ang nakarinig. Kaya nga pangako, nagdulot ng malaking kagalakan sa buong bayan. Unti-unti, kakalat. Amen. At sa iba, kumalat nga, naging sumpa naman. Hello? Kasi papalitan siya para maging hari. At ang sabi sa verse 19, kaya lagay ko po dyan, amazing, 18 po. At lahat na nakarinig nito ay nagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. At dito pinapakita na sila talaga ay pastor. Amen. Kasi mensahero ng mabuting balita. Hindi po curse ang daladala nila. Ang daladala nila, mabuting balita. Hindi sinabi rito, naku, yayaman tayo. Hindi. Ang sinabi rito, ang Panginoon, ibinalita nila. Ang Panginoon, binabalita nila, kaharap na nila. Hello? Nakasabsaban, sanggol.
Pero galing yung mensahe sa Panginoon. Amen. At verse 19, okay, datapat iningatan ni Maria ang lahat ng pananalitang ito. Sino nagsasalita? Yung mga pastor. At ang sabi niya diyan, iningatan daw. Pag sinabi iningatan, tinreasure, minahal. Sa kanyang puso, meron siyang lalong quietness, rest. Yung kagalakan na buong buo niya rin, meron na. Parang natighaw yung kanyang parang pagkukuli. At lahat ng panalitang ito na pinagbubulay-bulay sa kanyang, kailan, saan? Sa kanyang puso at noon ding panahong iyon. Parang na-revive yung sinabi sa kanya ng unang anghel din, na ipagsisilang ka, papaano ako'y dalaga, hindi pa ako nag-aasawa. Sisilang ka, ang ganda kanyang puso nun Dahil kinalugdan siya, di ba? Ikaw yung kinalugdan at ikaw yung manganganak ng sanggol. Papangalanan mo siyang Emmanuel, dadalhin mo yung sanggol ay banal. Kaya siya gawin nawa ng kalooban ng Panginoon. Sinabi ni Mary yan, di ba? Parang nawala yun, 9 months. Na nagdalang tao siya, parang nawawala, nape-fade yung kalagagalakan na yun. Pero nangyari na nun, yung balita'y dumating na, ayun na nga, confirmation, lalong nagalak siya. At ang sabi sa verse 20, dito po matapos, verse 20, makinig kayo, ang ganda nung ginawa kasi ng mga pastor din, dahil isinare nila, nagkaroon ng, biruin mo, na-encourage nila si Mary, at nakita rito yung kalakasan. Sana gayon din tayo sa ating pamilya. Baka mamaya dyan, kinakausap natin sila ng Panginoon, nawawala na. Ikaw lang pala ang gagamitin ng Panginoon para ma-revive yan. Para ma-restore yan. Hello? Manumbalik sa Panginoon yan. Amen? O, tuloy po natin, verse 20. Matapos ng pagsunod nila, na mayroon silang pagtitiwala ng mga pastol, anong nangyari? At nagbalik ang mga pastor, ano daw po, saan bumalik? Doon sa pinanggalingan nila, iniwanan nila yung alin? Mga tupa. Nag-aalaga ng tupa yan. Di ba? Naalala nyo? Alam nyo po ba, pagka ikaw ay nakatanggap ng mabuting balita, iwanan mo lahat alang-alang sa salita ng Panginoon. Hello? Kasi bakit? Pwede mo naman puntahan ulit yun Hello? Ano pinariority natin? Salita ng Panginoon. Pinariority nila, salita ng Panginoon. Hello? Iniwanan nila yung mga tupa nila, pero babalikan naman nila, pero inuna nila ang Panginoon, yung binalita sa kanila. Kasi bakit? Ibang kagalakan yun Hello? At ang sabi rito, nangyari po dito, una, makinig kayo mabuti, pag ikaw ay nakapag-share, sila nakapag-share Di po ba? Yung dala-dala nila, taglay-taglay nila pangangaral mula sa anghel na sinare nila kay Mary, nung pag-alis nila, ano mangyayari? Eto, ano nangyari sa kanila? At niluwalhati at pinuri ang Diyos. Una. Alam, ako, ito, experience ko lagi po ito. Pag ako nagtuturo, sa salita ng Panginoon, matapos kong magturo, panandalian po ako magpupuri sa Panginoon. Panginoon, pinasasalamatan kita. Pinupuri kita. Nakapag-share po ako. Ginamit niyo po ako. Ganun yung nangyari Hindi yung, Lord salamat ang galing ko, Hindi, pinuri nila ang Diyos, ibinigay ang karangalan sa Panginoon. Amen. At ang sabi niya dito, niluwalhati at pinuri ang Diyos. Una, dahil sa lahat ng pangyayari at naganap. Pag nangyari yung mga bagay na pinagawa sa kanila, eto, masusumpungan, pumunta sila. Etong nangyari ito, kaya nasumpungan nila, di ba? Nasumpungan nila si Jesus Christ. Ngayon, yung pagbalik nila, na-share nila yung gospel, pag uwi nila, doon sa pagpunta nila sa mga tupan nila, siguro ako, tingin ko rito, habang sa daan, nagpupuri sila Habang sa daan. Ako, pag bumaba po ako, hindi nyo alam, ginagawa ko po yun. Lord, salamat po. Habang nakangiti ako sa mga kapatid, ang isip ko po nun, puri ka, Panginoon. Sa iyo ang kaluwalhati ang karangalan. Ang sabi niya ito, diluwalhati at pinuri ang Diyos sa lahat ng mga bagay na kanilang, ano po, una, ano po, bakit sila nagpuri?
Balik natin sa una dahil sila nakarinig ng mensahe. Hello? Pangalawa, narinig nila yung confirmation doon sa mag-asawa. At nakita nila si Jesus Christ at sa lahat ng tao nagtaka. Saan sila nagpuri? Bakit sila nagpuri? Dahil ba tama po yun. Nagmensahe sila, ginamit sila ng Panginoon. Nagpalakas sila, may nanampalataya sa Panginoon. At higit sa lahat, dahil sa pakikinig. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Doon nagsimula yun yung magandang balita narinig nila, kaya pinupurit sinasamba ang Panginoon. At sumunod po, yung pangyayari, pinuri nila ang Diyos dahil sa lahat ng mga nangyayari at naganap. Una, dahil sila'y nakarinig. Pangalawa, ano po? Una, nakarinig sila ng mensahe. Pangalawa, Lord, tulungan niyo po akong basahin ito. Ayaw po nila eh. Pangalawa, ano po? Ang ganda. Biruin mo, personal mong na-encounter. Una, yung mensahero. Yung daladalang kaluwalhatian ng mensahe. Pangalawa, doon sa nakita nila, doon sa lugar din. Nanaraon ng Panginoon na talagang tunay na mensahe. Sumunod sa mga narinig nila sa mga tao nagtataka. At nakita nila yung mga tao roon. Yung kamanghamanghang ginawa ng Panginoon, nakita nila ng kanilang mga mata. Bakit nila luluwalhati ang Panginoon? Dahil hindi lamang nila narinig, kundi nakita nila ang pruweba na dapat sambahin talaga ang Panginoon, luwalhatiin. Amen. Kaya yun ang confirmation, makinig kayo mabuti. Sasabihin nyo, Pastor, hindi pa naman namin nakikita ang Panginoon. Alam nyo po ba, mas mapalad ang mga hindi nakakita sa akin pero nagtiwala, sabi ng Panginoon. Masigit tayo mapalad ngayon. Bakit? Nagtitiwala tayo kaya di natin sinakita. Bakit? Naranasan naman natin. Amen. Masigit po yun. Kaya nga nalulugod ang Panginoon sa mga tao nagtiwala, hindi lamang nakita. Sila nakita nila eh. Pero tayo, kitang-kita natin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. At ang pagkilos ng Panginoon sa pamilya natin. At ang pagkilos ng Panginoon sa mga kamag-anak natin. At sa mga kapitbahay po natin. Amen. Nagkakaroon tayo ng pagpupurit, pagluwalhati sa Panginoon. Ano kalabas-labasan ng lahat ng bagay na ito? Tingnan po natin sa Philippians 4. Ito po, scripture po natin ito nung linggo pa po ito, kanina po ito. Philippians chapter 4, verse 4 to 7. At conclusion na po tayo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Ano pong sinasabi natin kanina? Ano po yung kagalakan? Pag sinabi kagalakan, ito po yung salita na binanggit po natin kanina, yung calm delight o cheerfulness, yung great joy, satisfaction, yan po yan na meron tayo. Bakit sinabing lagi? Kasi minsan ka na nagalak, di ba? Hello? Dapat pala i-continuous natin yan. Dapat pala pagpapasalamat natin yan tuloy-tuloy. Hello? Kasi once na neglect mo ang pasasalamat sa Panginoon, may ibang focus mo. Yung kagalakan mo, mapupunta na sa ibang kagalakan. Pero pag lagi kang nagagalak, nagre-rejoice ka palagi. Bakit sinabi ito palagi? Continuous po ang kagalakan eh. Napuputol niya pag nagsimula ka nang hindi ka na magkaroon ng kagalakan, nagpupuri sa Panginoon. Muli ko sasabihin, magalak kayo. And again, I said, rejoice. Verse 5. Makilala nawa ang iyong kahinhinan o calmness. Kahinhinan, yung peace na meron ka, yung joy na meron ka, hindi pag sinabing sa loob po ito ito'y kinreate doon sa loob dahil sa mensahe tinanggap natin, na ito'y meron man nangyayari sa labas dahil meron kang great joy doon, hindi makapapasok ang kagulumihanan. Hello? At ang sabi niya rito, saan ito? Sa lahat ng tao. May pakita po ito. Lalabas po ito. Ang Panginoon ay sa 100 taon na lang, Lord, kasi marami akong gagawin eh.
Malapit na ang Panginoon eh. Kailan ito sinulat? Ang tagal na. Sinasabi nila ito. Bakit? Ito yung great hope natin. Dumating na ang Panginoon. At verse 6, kapatid. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Naku, ang dami na babalisa sa panahong ito. Ang dami talaga. Ano kaya ireregalo ko sa inanak ko? Alam niyo po ba si Jesus Christ? Wala namang ninong-ninang eh. Hello? Hello? Kaya ako, yung huli kong hinandog, Pastor, di ba si Ira, hinandog natin, di ba, Pastor? Walang ninong-ninang yun eh. Kasi nalaman ko yung katotohanan. Bibigyan pa natin pasakit yung ninong at ninang eh. Taon-taon magbibigay yung mga ninong-ninang naman eh, talaga naman magbabastapan ng kaano-ano, di ba? Kawawa naman, eh, siya, walang hanap buhay, tataguan ka. Di ba? Ang hirap, di ba? Hello? Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa, nakakabalisa po yan eh. Kung nagkataon pang natanggal sa trabaho, di ba? Tapos sasadyain mo pa, ninong. Naku po. Anak, pasensya na. May pasensya pa, pero may kurot sa puso yun. Sabi niya, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang dami mga tao ngayon, sa panahon ito, puro balisa. Naku, ano ba ipapakain ko kay ano? Ay naku, ano ba ibibigay ko ano? Naku, balisa po talaga ang mundo. Kaya nga sa mundong ito, walang kapayapaan. Hindi ito kaya ibigay na sa libutan ng kapayapaang ibinigay ko sa inyo. Kasi sa loob yun eh. At ang sabi niya, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin. Sabi niya po, panalangin. Baka wala kayong personal prayer. Huwag nawang mangyari. Pati pagkain, nakalimutan ipag-pray. Naku po. At ang sabi niyan, sa pamamagitan ng panalangin, yung pasasalamat, yung kagalakan. Sabi niya sa panalangin at daing na may, minsan tayo, pag dumadaing tayo, mahina ang tingin sa atin. Yung umiiyak tayo sa Panginoon. Pero hindi niyo po alam, yan po yung sinasabing yung calmness, delight. Yung kagalakan sa loob, bakit ka lumuluha? Bakit ka nananalangin? Marubdob, dahil minamahal mo yung pinapanalangin mo. Hello? Mahal na mahal mo sila. Bakit ka naiiyak para sa kanila? Kailan tayo nanalangin para sa iba? Di ba? Kung mahal mo sila, ipanalangin mo sila. Kahit sarili mo, pinapanalangin mo. Ang dami na nga natin panalangin eh. Magtanim naman tayo ng panalangin sa iba. Sabi niya, panalangin, daing na may pasasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Saka pa lamang kayo hihiling na para sa inyo. Hello? Kaya yung kagalakan mula na paulit-ulit na meron tayo, and again, I said, rejoice, mag-rejoice kayo sa Panginoon. Hello? At verse 7, ito po yung outcome. Ito po yung kumbaga sa tira, may rebound. May follow up na tayo, follow up. Di ba? Ito yung pinakamagandang big view. Makinig kayo mabuti. At ang basahin po natin, go po. Go. Pag naggalak ka pala sa Panginoon na paulit-ulit nagagalak ka, makinig kayo mabuti dahil sa mensaheng tinanggap natin. Yung kapayapaan ng Diyos na hindi malirip, hindi masayod, hindi maarok. Kahit sino magukay, hindi mauubos. Bakit? Dahil sa kaloob-looban ng eternal peace na merong kang kaligtasan na tinanggap mong mensahe. Sabi niya, di masayad sa pag-iisip, ay, ano pong gagawin itong kapayapaan na ito? Meron po itong ibibigay, meron po itong dudulot, meron po itong ibubunga. Ano po? Iingatan tayo. Yung puso natin, siya yung mag-iingat. Kaya yung mga tao walang kapayapaan, hindi iniingatan ng kapayapaan ng Diyos. Wala sila yung eternal peace. Pero kahit anong problema dinadaanan ng mga Kristiyano, makinig kayo mabuti, dahil sila'y Kristiyano at may tunay na kapayapaan, may eternal peace, at meron po silang great joy, makinig kayo mabuti, ito po ang nag-iingat sa kanilang puso. At saan? Saan daw po? Sa isip. Ang hirap pag ang tao nagka-problema sa isip. Hello?
Pag ang tao walang kapayapaan, ano mangyayari? Magpapatiwakal yan eh. Diba? Diba? Kaya nga ang una dyan, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay eh. Diba? Kapag wala kang kapayapaan sa pag-iisip, ano mangyayari? Naku, matatremble yan kung ano-ano gagawin yan. Kasi hindi galing doon ang joy at peace kay Lord. Pero pag meron ka, sigurado pong iingatan ka ng kapayapaan. Ang ating isip, ang ating puso, kanino? Kanino? Kay Kristo Jesus. Siya yung pinaka-main source ng peace. Siya yung pinaka-main source ng joy, great joy and eternal peace. Kaya nga tumingin tayo ng tumingin sa Panginoon. Ang Panginoon ba naghanda na naghanda? Hello? Ano pinaghandaan niya? Na nabuhay dito? Pinaghandaan niya tayo ng pupuntahan. Kaya niya ibinigay ang buhay niya para sa atin. Dito po ako magtatapos. Si Jesus Christ, anong peace? Kaya ito, nakalagay dito pag-iisip kay Kristo, ilagak natin ang buong pag-iisip natin kay Kristo. Makinig kayo mabuti. Bakit kaya? Bakit kaya? Noong time ba si Jesus Christ mamamatay na? Takot ba siya? Tingnan natin, bakit ilagak natin yung isip natin kay Jesus Christ? Si Jesus Christ ba, nawala na ba yung kagalakan niya nung mamamatay na siya? Wow. God is great. Ang Panginoon ay dakila. Yung pag-ibig, kapayapaan sa kabila ng siya'y mamamatay na, punong-puno siya ng kapayapaan. Yung glory na andun pa rin, nagmamahal sa atin dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ngayon tayo, nalulungkot tayo pag wala tayong maihanda. Kasi bakit? Nakikisabay tayo sa agos ng mundo. Ang tunay na alagad, hindi nakikisama, nakikihalubilo sa mundong ito. Last verse, 1 Peter, ano po ang itinuturo sa atin ng Panginoon? Ito, ituturo po ako sa iyo. Last na po ito, tapusin ko po ito. 1 Peter chapter 5, verse 14. Minsan kasi, batian natin, Merry Christmas. Diba? Buti wala akong narinig kanina. Gaganunin ko sana Alam niyo ba magandang bati? Ito. Basahin po natin sabay-sabay. Go. Alam niyo po pinakamagandang bati? Alam niyo pinakamagandang bati? Shalom. Peace. Pag binati ka ng kapitbahay, sabihin mo siya, peace. Shalom. Peace be with you. Makinig kayo, sapagkat ito, hindi kayang unawain ito na lalabas ito sa tao pag tinanggap niya ng buong buo yung kapayapaan. Bakit kapayapaan sinabi mo? Simulan mo na nang i-share ang gospel. Hello? Kasi baka yan, nalilito yan Kababati ng mga tao, baka bigay ng bigay yan nauubos na iuhugot Diba? Diba? May mga taong ngayon, pag binati mo, abot kahit wala na mahuhugot Sandali lang Ganun diba? Hello? Pero pag sinabihan mo ng kapayapaan yan, peace be with you, magkakalma yan. Ba't ako nagugulog bigay ng bigay? Diba? Ang tunay na palang peace kay Jesus Christ. Diba? Pagkakataon mo na po yung i-share ang gospel. Alam niyo po, ito maganda talaga sa sa pagbati. Imbis na magbatian ng Merry Christmas, minsan pa nga, sinasagot nila na iba, Happy New Year, di ba? Hindi naman sinasabi yung Christmas Ang sabihin natin, kapayapaan mula sa Diyos ang tanggapin mo. Amen. Tiyak ko po, pagka sila po talaga yung mininsahehan ng Panginoon, mababago po ang isip niyan. At mababago ang way of life po niyan. Amen po ba? Sa panahong ito, tayo po ay magpuri, magpasalamat sa mensaheng ito. May guide po tayo. Unuulit ko, hindi po tayo makakaiwas. Nandiyan po sa paligid po yan. Pero pwede mong tanggihan yan. O ngayon, sige, bibigyan ko ng gusto nyo maganda? Huwag nyong kainin, ipamigay nyo. Kanino? Sa kapatiran? Hindi. Pamigay nyo sa walang makain. Kaya nahiramin. Kung magluluto ka para sa'yo, hindi ka pa ba nagsawa?
Di ba tayo nagsawa kaluluto? May mga nagugutom eh. Di po ba? Amen. Ibigay mo sa iba, sa walang pagkain. Amen. Pero yung ibibigay mo doon sa meron na, ay, bigay ko sa iyo to, may handa rin yun eh. Di po ba? Tapos ibigay mo, may kapayapaan ang sumaiyo. Kasi may mga nagugutom ngayon sa panahon ito. Hindi hinahanap ng tao. Ang hinahanap ng tao ngayon, paano sila magpakita ng kagarbo. Tama, kayabangan. Hindi na kapayapaan, kayabangan. Di po ba? Ibigay nyo, sige. Magluto kayo, wag sa inyong sarili. Magluto kayo para sa iba. Siguro panahon din yun. Ibigay na, i-share natin. Kung talagang doon ka pinasagana ng Panginoon, kung hindi ka naman talaga makapag-share ng gospel, sige, magluto ka. Ibigay mo doon sa mga estero dyan sa mga walang makain. Sa mga nasa ilalim ng tulay. Sa mga namamalimos, ibigay nyo po ang pagkain. Amen po ba? Pwede po tayo mag-share. Pero sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Pag alam natin hindi na maluwalhati ang Panginoon, kung napunta na tayo sa mga bagay-bagay, wag na po natin gawin sapagkat hindi nalulugod ang Panginoon. Ang nalulugod po dan si Saturnalia. To God be all the glory. Magpagpalang umaga po. Alam niyo po mga kapatid, ang pinakamagandang ibahagi natin, yung natutunan natin ngayong araw na ito, yung magandang balita tungkol sa Panginoong Yesus. Alam niyo po, yun ang pinakamagandang balita na nabibigay ng kagalakan sa lahat ng tao. Bakit kagalakan? Kasi po, ang sabi nga ng mga anghel, yung mga pulutong na anghel, kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Dahil nga si Kristo dumating, si Kristo na hinirang ng Diyos, pinahiran ng langis, dumating siya para tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y kinalulugdan ng Diyos. Kung tayo'y magtiwala sa Kanya, kung tayo umangkas sa Kanyang ginawa sa krus, aangkas tayo doon sa ginawa niya sa krus. Hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, magpapakasanto tayo, babaguhin natin ating buhay. Hindi ganon. Aangkas lang tayo doon sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus para tayong kalugdan ng Diyos. Alam niyo po, pag hindi tayo kinalugdan ng Panginoon, ito po malungkot na balita. Ang taong hindi kinalugdan ng Diyos ay kaaway ng Diyos. Alam niyo po, ang masamang balita, tayong lahat ay kaaway ng Diyos. Dahil minana natin ang kasalanan ni Adan. Kaya natin sinusuway ang mga utos ng Diyos dahil minana natin ang kasalanan ni Adan. Dahil sa kasalanan yon, lumaganap ang kasalanan sa sanlibutan. At dahil sa kasalanan, lahat tayo mamamatay. Kaya kaaway tayo ng Diyos. Yun ang parusa ng Diyos sa atin eh. Pero once na ikaw magtiwala kay Kristo sa Kanyang ginawa sa krus na siya'y namatay dahil sa ating kasalanan, siya'y inilibing, siya'y nabuhay maguli. Kapag nagtiwala tayo, umangkas tayo doon sa katotohanan yon, pinersonal natin sa ating buhay yung ginawa ni Kristo sa krus, tayo ay gagawing matuwid ng Diyos. Tayo ay kalulugdan ng Diyos. Magkakaroon tayo ng kapayapaang lubos, sinasabi nga ni Pastor. Bakit magkakaroon tayo ng kapayapaan? Hindi na natin kaaway ang Diyos eh. Di ba, kapag yung kapitbahay mo, kaaway mo, wala kang kapayapaan. Kapag may kaaway kang tao, hindi ka makadaan doon sa street na yon dahil iniisip mo, gagantihan ka ng tao. Pag ang Diyos, kaaway natin, wala tayong kapayapaan. Pero once na tayo pinatawad ng Diyos, ginawa tayong matuwid, kinalugdan tayo ng Diyos, mapayapa tayo. Kaya nga, kapayapaan sa lahat ng mga taong kinalulugdan ng Diyos. Yun ang mabuting balita. Yun ang mabuting balita na dapat nating ibahagi sa ating mga mahal sa buhay. Kung mahal natin ang ating pamilya, mahal natin ang ating asawa, mahal natin ang ating mga anak, mahal natin ang mga mahal natin sa buhay,
ibahagi natin yung katotohanan yun. Si Kristo dumating para bigyan tayong kaluguran ng Panginoon kung tayo'y magtitiwala sa Kanyang ginawa sa krus. Yun lamang para kalugdan tayo ng Diyos. At hindi na tayo maging kaaway ng Diyos. Tayo nagiging kaibigan ng Diyos, tinatanggap tayong kaibigan, tinatanggap tayong mga anak ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ipag-pray natin na bigyan tayo ng lakas ng loob, lalo na itong buwan na ito. Alam nyo, pag mahal na araw, yung mga tao maka-Diyos eh. Pag Pasko, masasabi natin maka-Diyos din ng mga tao eh. Bukas ang puso nila sa Panginoon eh. Ibahagi natin ang mabuting balita. Yun lamang, wala na ibang mabuting balita. Ang mabuting balita, si Kristo, nagkatawang tao, namatay sa krus para bayaran ang kasalanan natin. Para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos, para tayo tanggapin ng Diyos bilang mga kaibigan at hindi nakaaway. Amen ba? Naintindihan natin? Kaya nga, yun ang pinakamagandang i-share natin sa ating mga mahal sa buhay. Kung mahal natin ang ating mga mahal sa buhay. Papayag ba tayo na ibig sabihin, tayo ligtas pero yung mahal natin sa buhay nagdurusa sa impyerno at pagkatapos sa lawa ng apoy? Alam niyo mga kapatid, ang impyerno hindi katapusan. Pagkatapos ng impyerno may lawa ng apoy. Yun ang final destiny ng taong wala kay Kristo. Itatapon sa nagdagat-dagatang apoy. Kapag hindi nagtiwala kay Kristo, kapag hindi umangkas sa ginawa ni Kristo sa krus, wala naghihintay sa tao kundi ang walang hanggang kapahamakan. Sa impyerno, una sa impyerno, pagkatapos ang final sa lawa ng apoy. Papayag ba tayo na yung mga mahal natin sa buhay o tayo mismo, baka hindi natin tinatanggap, hindi natin tayo umaangkas sa ginawa ng Panginoong Hesus. Umaangkas pa rin tayo doon sa mga kabutihan natin, sa mga ginagawa natin, pagsisimba, yung mga ginagawa natin, mga bagay-bagay na inakala nating makapagliligtas sa atin. Tandaan natin mga kapatid, si Kristo lang ang pag-asa natin. Wala nang iba. Kaya itong buwan na ito, wag natin, ang ating kagalakan, alam niyo yung mga pastol, kaya sila, natagpuan nila si Kristo eh. Ang natagpuan nila, banal na persona. Hindi doktrina natagpuan nila. Ang natagpuan nila, banal na persona. Dahil naniwala sila sa salita ng Diyos. Ganun din kayo kung mananalig tayo sa salita ng Panginoon na narinig natin, matatagpuan natin si Kristo. At maging source ng kagalakan natin kaya tayo nagpupuri sa Panginoon katulad ng pinangaral ni Pastor. Yung mga pastol nagpupuri sa Diyos dahil kay Kristo. Hindi tayo nagpupuri dahil sa mga burloloy, sa mga Christmas tree, sa mga Christmas lights, sa mga parol, sa mga bonus, sa mga pagkain, sa mga regalo. Hindi tayo nagpupuri doon dahil hindi makapagliligtas sa atin yun. Ang makapagliligtas lang sa atin ay ang Panginoong Hesus. Walang ibang namatay kundi ang Panginoong Hesus. Binayaran ang kasalanan natin. Kaya ang dapat gawin natin, magtiwala tayo sa ginawa ni Kristo. Umangkas tayo dun sa ginawa ni Kristo sa krus. Tayo ay kalulugdan ng Diyos, hindi na tayo magiging kaaway ng Diyos. Maliwanag ba? Tayo lahat ay tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Amang Diyos na nasa langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng kaalaman, karunungan sa tunay na diwa ng pagdiriwang ng buwang ito. Panginoon, salamat po pinalaya mo kami sa walang kabuluhang mga tradisyon, mga walang kabuluhang pagdiriwang na hindi naman makapagliligtas na aming kaluluwa. Salamat sa anak mong si Jesus na naging tao, Panginoon, katulad namin. Sinunod niya lahat ng kautusan dahil sa amin at dahil hindi namin nasunod ang mga kautusan ninyo. Siya ang pinarusahan, siya ang sinumpa upang kami makalaya sa sumpa ng kautusan. Salamat po, Ama, sa katotohanan ito. Ito ang magbigay sa amin ng ibayong kapayapaan sa aming buhay na dumating man ang mga problema, pagsubok, hindi kami madadala ng mga problema at pagsubok dahil si Kristo ay nasa amin. Alam namin, Panginoon, na matapos man ang buhay namin dito,
pupunta kami sa piling nyo sa langit. Salamat po, Ama, sa buhay na wala hanggan. Regalo mo po sa amin ito. Salamat sa kapayapaan, Panginoon, at kapayapaan din ang iniiwan namin sa aming mga kapatiran. Kapayapaan mula kay Kristo, dahil hindi na kami kaaway ng Diyos dahil sa Kanyang ginawa, kundi kami mga anak ng Diyos, kami mga kaibigan ng Diyos, kami mga tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Salamat po, Amang Diyos. Tunay nga po, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat pinuspos mo kami sa araw na to. Lord God, hayaan mo po, Panginoon, sa aming mga pagtitipon, sa aming mga tahanan. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob na ibahagi sa mga mahal namin sa buhay ang katotohanan, ang magandang balita na magbibigay ng kasiyahan sa lahat ng tao, na si Kristo, na siyang Panginoon, ay nagkatawang tao upang kami maging kalugod-lugod kapag kami nanalig, sumampalataya, nagtiwala sa Kanya. Panginoon, marami pong salamat. Pinabalik namin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sumainyo ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng araw ng buhay natin, na dala ng banal na Espiritu. Amen at amen.